Mamaya na. Ubus na yung mga idinideliver mo, di ba? Tapusin na natin to. Amor nga pala, mahilig talaga ako umorder online. At aaminin ko, kilala ko na ang mga rider. Minsan lang sa isang linggo na wala akong parcel. Halos araw-araw may dumadating sa akin. Karamihan ng order ko ay makeup. Napakahilig ko mag-makeup. Mga pangpaganda sa mukha ko. Hindi pwede na wala akong order dahil kinagawian ko na ito. Suportado naman ako ng boyfriend ko na nagtatrabaho sa talyer. Habang ako naman ay waiting lang ng bar exam kasi gusto ko talaga ang kurso ko. Kaya habang nasa bahay lang ako ay wala na akong ibang ginawa kundi mag-makeup. Napakasarap talaga kapag suportado ng boyfriend sa parcel. Pero di ko akalain na titigil siya sa pag-support sa akin ng pangbayad ko sa parcel. Pero may naka-line up pa akong nasa 11 item at ang 5 ay parating na. Di ko alam kung saan nahanap ng pangbayad. Ilang minuto bago dumating ang rider at tumawag na nga siya. Hello, Ma'am Amor. 3,568 po ang parcel mo. Paredy na lang po next. 3,568 po ang parcel mo. Paredy na lang po, next point na kayo. Dito na ako kinabahan ng sobra. Saan ako pupulot o mangungutang ng ganun kalaki? Tinawagan ko ang boyfriend ko. Wala man lang siyang pagsang-ayon. Iisa na lang ang paraan sa isip ko dahil babae ako at lalaki ang rider. Baka maidaan ko siya sa magandang usapan. At kumatok na nga siya sa pintuan ko. Natakot ako paano ko sisimulan ng plano ko. Di ko pa ito nagawa ni minsan kaya hirap talagang gawin. Sinabi ko sa kanya, halika, pasok ka muna. Kahit alam ko na bawal yun sa kanila. Pero last point na yan naman ako. Kaya nga, pagkakataon ko na. Pagpasok niya, sinara ko ang pinto. Sabi ko may problema ako. Sana matulungan niya ako. Pero habang sinasabi ko yon, ramdam ko ang lagkit ng tingin niya. Sabi ko wala talaga akong pambayad ngayon. Baka magawa natin ng paraan. Tumango lang siya. Tinamahan siguro siya ng sleeveless ko na walang under. Kaya palagay ko, umikot na paningin niya at nahulog na siya sa matinding patibong ko. Dito ko na sinimulan ang mga moves na naisip ko para malibre ako sa parcel. Binulungan ko muna siya. Kuya, ipangako mo na ililibre mo ako ha? Bayad na ako dito sa parcel pagkatapos. Oo naman po, sagot ng rider. At doon na rin siya nagsimulang kumilos. Madam, saglit lang to ha. Magre-remit pa kasi ako sa Palawan. Kailangan ko itong ihulog. Mangungutang pa nga ako ng pang-abono sa parcel mo eh. Gumawa na siya ng mainit na hakbang. Nagawa niya na lahat kaya sabi niya okay na ako madam. Agad siyang nag-asikaso at ibinalik lahat ng inalis niya. Natuwa ako paglabas niya dahil malilibre ako sa worth 3,000. At ito na rin ang simula ko para tuloy pa rin akong makapag-order. Ang problema ko lang parang nanggigitata na ang ibang mga rider. Itong si kuya lang ata ang medyo mabango. Di ko matatanggi na kutis porcelana din ako at hindi nalalayo kay Bea Bores. Kaya, sino man ang tangkain ko na rider, hindi pa palag sa akin. Yun na nga ang kinagawian ko. Tuwing may deliver, di ko maintindihan bakit puro sa kanya na lang. Iisang rider na lang ang bumabalik-balik sa akin. Paano nangyari yun? Di ko pinansin pero mas maganda nga kasi. Siya pa rin at di pa palit-palit. Nang biglang kinabukasan, nakipaghiwalay sa akin ang boyfriend ko. Nilet go ko na din kasi di naman na nagbibigay pang parcel. Ang plano ko, hahanap ako ng masama. Datong para suportado ang parcel ko.
Dumating sa point na nababao na siya sa utang. Almost 50k na utang niya dahil sa akin. At ang ipinambabayad niya ay ang kita niya araw-araw. Dahil sa awa ko, binawasan ko ng mga order ko. Once a week na lang siya pumupunta. Di ko alam kung bakit magkakaroon na ako ng care sa kanya. Nahuhulog na siguro ako. Nagtaka siya bakit raw bihira ako umorder. Nagtaka pa hirap na nga siya sa pambayad. Sabi ko na lang sa kanya, namumulubi ka na kasi kaya binawasan ko ng order ko. Namimiss kita madam Grabe ka, 1 week lang. Okay, sige, order ulit ako ng marami. At araw-araw na namang may dumadating sa akin. Yun pala ang gusto niya ha. Kaya tinuloy-tuloy ko lang hanggang sa napagod na siguro siya at sabi niya babayaran ko ng GCash ang mga order niya. Para kahit di siya makadeliver at iba ang mag-deliver ay di niya kailangan isakripisyo ang iniingatan niya. Lahat nga ng order ko ay bayad na GCash at kahit wala ako sa bahay ay iniiwan na lang doon ang parcel ko. Di ko maintindihan kung bakit parang umiiwas siya sa akin at hindi sa bayarin. Hanggang sa napag-alaman ko na yung lahat pala ng ibinabayad niya ay galing sa dati kong boyfriend. Kilala niya ito dahil may minsan na rin itong tumanggap ng parcel ko at nagkausap sila. Ang buong akala ko talaga wala lang sa kanya lahat. Siya pa rin pala ang malalapitan ko kahit di ko isipin na siya yun. Alam niya kasi na kinagawian ko na ito kaya kahit wala na kami ay gumagawa pa rin siya ng paraan para mabayaran ng parcel ko. Ang di ko lang kasi matanggap ay yung di niya agad mabigyan pang payment kaya nagawa ko yon. Alam niya rin na may ginawa kami ni writer pero di niya isinumbat sa akin. Ngayon wala na kami pero andyan pa rin siya dahil siya ang image ng parcel ko. Pero nang malaman ko yon, pinuntahan ko siya at tinanong kong bakit. Napangiti lang siya. Nagsorry ako sa ginawa ko. At doon na rin ako natuto sa ginawa niya. Napakabilis ko pala gumawa ng isang desisyon na pinagsisisihan ko pala sa huli. Napakabilis ko pala gumawa ng isang desisyon na pagsisisihan ko pala sa huli. Mula noon ay umu-order pa rin ako pero lumipat na muna ako ng matutuluyan. Iwas gulo, iwas tukso dahil ang rider sa amin ay ang minsan ko nang naging kasiyahan. Lumuwas kami ng Maynila at doon din kami namuhay ng maayos. Tuwing nakakakita ako ng rider na tatawa na lang ako at naiinis sa sarili ko. Pati na rin sa jowa ko. Habang tumatagal ay mas pinipili ko na wag nang umorder online at mag-shopping na lang sa mga mall. Yun na ang naging libangan ko pero ang matinding pangyayari naman ang boyfriend ko. Dahil wala siyang mapasukang paayusan ng mga sasakyan, sinubukan niyang mag-apply bilang rider. At iyon nga ang trauma ko dahil doon ako nakagawa ng pagkakamali. Di ko alam kung sinasadya niya ba o nagkataon ng wala rin palang nabago dahil pag uwi niya, naka-attire rider siya at hawig sa rider noon ang suotan niya. Binabalik-balikan ako. Hindi lang nang nagawa ko kundi nang nakalipas ko. Tinanggap ko na lang din ang trabaho niya at least okay ang buhay naming dalawa. At sumakto rin na nakapasa na ako sa exam at magtuturo na ako sa sekundarya. Pero ito ang pinakamalala. Kailangan ko mag-book ng rides pa uwi para makauwi lang galing sa school. Isa na namang rider ang makakaharap ko. Di ko alam anino ko na ata ang mga rider kaya kinalimutan ko na ang lahat. Nag-focus ako sa pagtuturo. Iyon lang pala ang solusyon ko dahil ito na talaga ang mundo ko. Mga makabagong estilo ng marketing at transportasyon. So far, naging okay na ako at wala na akong issue sa mga rider dahil nilimot ko na ang nagawa ko noon. Hanap na rin ng sikat na talyer ang asawa ko. Naging maayos na ang takbo ng buhay namin. Simula nang tumigil ako sa pakikipagpalakpakan sa mga rider. O mapakali bakit ganun ang boyfriend ko? Hindi niya ako inaway nang nagawa ko yon. Gusto kong imbestigahan ang ginagawa niya. Araw-araw kung ano ang tinatago niya sa akin habang nasa trabaho siya.
Napansin ko naman na puro lalaki naman ang nakapalibot sa kanya. Malamang hindi siya ng babae, pero parang may iba. Halos lahat ata ay ilang sa akin. Kinausap ako ng may-ari ng pinagmemekanikohan niya. Iba raw pala ang kinakalikot niya. Kaya pala okay lang sa kanya noon pa ang mga pinaggagawa ko dahil may iba din siyang inaasikaso at puro tubo pala ang inaayos niya. Nanghina talaga ako sa nabalita pero di ko na ito ipinaalam sa kanya para wala na ring gulo na mangyari. Tuloy-tuloy lang siya sa ganung gawain niya at ako naman napaka-busy na sa school. Ang alam ko panagsawa na siya ay titigil na rin siya sa pagiging ganun. Ang iba nga lang sa pakiramdam kapag kami na ang nasa laban. Hindi maiiwasan na pumasok sa isip ko. Kagagaling niya lang sa mga mahabang labanan ng mga maskulados ang ino-operate niya. Hindi ko lang maisip. Akala ko tapos na ako sa problema ko dati. Ngayon pala sa kanya naman ako magkakaproblema. Pero tanggap ko na ang ginawa niya. Pampalipas oras niya lang naman daw yun, pero ako pa rin ang mahal niya.